Akala ko joke time lang to. Yung tipong prank ng pinsan ko na gustong manakot ng city boy. Pero hindi na ako natawa nung nakita talaga ng dalawang mata ko yung natutulog sa sala ng lola ko alas 3. Gabi-gabi. So ganito yan. Nitong summer, niyaya ko ng mama ko na magbakasyon sa probinsya. Doon sa Batangas, sa bahay ng lola ko. Alam mo na, syempre baryo, fresh air, malayo sa stress, wala masyadong signal. Perfect sana kung di lang dahil sa nangyari. Ako nga pala si Ken, 22, estudyante, K-Mir, at certified takot sa APIS. Pero after nitong kwento ko, baka multo na ang pinakaayaw ko sa lahat. Kasama ko sa biyahe yung kapatid kong si Marco, tapos si Mama. Doon kami titira na 1 linggo sa lumang bahay ni Lola. As in, yung bahay na may malaking bintana, na may kurtinang parang luma pa sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung tipong kung hindi haunted, sayang naman na itsura. First night, chill lang. Kumain kami ng sinigang ni Lola, kwentuhan ng mga kapitbahay, tapos lights out ng 10 p.m. Ako, si Marco at si Mama sa isang kwarto. Si Lola sa kabilang kwarto niya. Pero, yung sala, walang natutulog dapat doon. Alas 12 na siguro yun nung napagising ako kasi naiihi ako. Tahimik ang buong bahay, tipong maririnig mo pati hininga mo. Pagdaan ko sa sala, napastop ako bigla. May nakahiga sa sofa. Hindi ko nakita ang mukha kasi nakatalikod. Pero ang creepy. May suot siyang puting t-shirt at itim na shorts. Sabi ko sa sarili ko, baka si Marco to. Baka lumipat lang kasi mainit sa kwarto. Pagbalik ko sa kwarto after mag-CR, andun si Marco. Tulog sa tabi ko. Napakalmot ako ng sarili ko sa gulat. Wait lang, sino yun sa sala? Kinabukasan, sinabi ko kay Mama. Sabi niya, baka guni-guni lang daw. Gising ka pa siguro nun, masyado ka lang napagod sa biyahe. Sabi niya. Sige, fine, baka nga pagod lang ako. Pero kinagabihan, inulit ko ang eksena. Gising ako ulit mga bandang 1 a.m. Tahimik, umuulan pa nga ng bahagya, kaya mas creepy. Sumilip ako sa sala, andun na naman siya, nakahiga ulit, parehong suot, parehong posisyon. Ang hindi ko makakalimutan, gumalaw siya. Bigla siyang tumihaya, pero ang muka, walang muka. As in plain skin, parang pinatungan ng pantapal o napunasan ng Photoshop sa totoong buhay. Nag-freeze ako, hindi ako makahinga. Ang tanging narinig ko lang ay yung tik-tik ng orasan sa dingding at ang sariling kabog ng puso ko. Dali-dali akong bumalik sa kama. Pinilit kong matulog, pero paano ka nga naman makakatulog pagkatapos nun? Kinabukasan, tahimik lang ako buong umaga. Habang nagkakape kami, tinanong ko si Lola, La, may natutulog po ba sa sala tuwing gabi? Napatingin siya sa akin na parang alam niya agad ang pinupunto ko. Sabi lang niya, wala, pero huwag mo na lang pansinin kung may makita ka, hindi naman siya nananakit. Putang, anong ibig sabihin nun? Hindi naman siya nananakit. So, ibig sabihin, alam nilang may kung sino doon? Kinagabihan, nagpanggap akong tulog. Pero nag-set ako ng alarm sa phone ko. 12:30 a.m. Saktong 12:45, bumangon ako. Dahan-dahan akong sumilip sa pintuan papunta sa sala. Andun na naman siya. Parang fixture na sa bahay. Pero ngayon, nakaupo siya. Oo, nakaupo. Tuwid ang likod. Nakaharap sa bintana. Hindi ko alam kung matatawag ako or shit! Bigla siyang tumingin sa direksyon ko. Hindi ko alam kung imagination lang. Pero kahit malayo ako, parang wala pa rin siyang mukha. Pero ramdam kong nakitangin siya sa akin. Sumara ako agad ng pinto, tumalon sa kama,
pinilit matulog. Pero hindi na ako nakatulog ng maayos. Kasi nung nakapikit na ako, narinig ko yung tunog ng mga hakbang papalapit sa kwarto. Hindi ako gumagalaw, para akong estatwa. Hanggang sa huminto yung tunog sa mismong labas ng pinto. Walang kumatok, wala ring nagsalita. Pero narinig ko yung doorknob. At nung marinig ko yung click ng doorknob, parang nanigas lahat ng kalamnan ko. Parang kahit pilitin kong sumigaw, walang lumalabas. Tulad ng mga eksena sa bangko na alam mong gising ka, pero di ka makakilos. Pero ito ang mas nakakakilabot. Walang bumukas na pinto. Narinig ko lang yung click, tapos wala na. Tahimik. As in, tahimik na parang may bumubulong sa tenga mo. Huwag kang kikilos. Hindi ko na alam kung ilang minuto nakatulala sa kisame. Basta nung unti-unti akong nakatulog ulit, ang bigat sa dibdib ko. Parang may nakadagan pero wala naman akong makita. Paggising ko kinabukasan, masama na talaga pakiramdam ko. Para akong nilagnat na hindi maintindihan kung dahil sa takot o dahil sa kulang sa tulog. Pagbaba ko sa kusina, si Lola naglalagay ng mainit na salabat sa mesa. Sabi niya, "Hindi ka na nanaginip, apo. Pero wag mo na lang pansinin. Dadaan din yan." Tangina, yun na ba yun? Ganun lang? May nakikitulog sa sala gabi-gabi. Nakakatakot. Parang alam nilang lahat pero walang nagsasabi. Tinanong ko si Mama. Sabi niya, "Hayaan mo na lang, Ken. Matagal na yan dito. Bata pa lang ako, may ganyan na. Hanggat di mo ginagalaw, wala siyang gagawin." Tangina ulit. So kung sakali palang makaisip ako makipagbeso, bigla siyang sasakmal, ganun ba? Okay, sige, hindi ko siya gagalawin. Pero paano kung siya ang unang gumalaw? Doon ako hindi mapakali. Dumating ang gabi, pumayag si Marco na palitan kami ng higaan. Sabi ko, "Sige pre, dun ka na muna sa kama, ako sa sahig." Di ko siya pinigilan, gusto ko lang makita kung mangyayari ulit. At kung anong gagawin niya kapag may nakita siya. Mga 1:30 AM, naramdaman kong gumalaw si Marco. Akala ko naiihi lang, pero bigla siyang lumapit sa pintuan ng kwarto. Dahan-dahan. Binuksan niya ng kaunti, sumilip sa sala. Tahimik lang siya. Hindi siya nagsalita. Mga ilang segundo lang, bigla siyang bumalik sa kama at bumangon sa akin. "Kuya, may nakaupo sa sofa." Tumatawa. Napaupo ako agad. Tumatawa? Mahina lang, parang hikbi, tapos tawa. Parang bata, kuya. Pero hindi bata ang itsura. Hindi bata ang itsura. Uminit pakiramdam ko sa buong katawan. Parang lahat ng balahibo ko nagpunahang tumayo. Sabi ko, "Lock mo pinto ngayon na." Pag-lock niya, pinakinggan naming mabuti ang paligid. Tahimik, walang tawa, walang hikbi. Pero andun yung pakiramdam na may nakamasid. Maya-maya, narinig namin pumalabog yung upuan sa sala. Parang may bumangon. Sumunod, kaluskos ng paa. Dahan-dahang papalapit. Takbo si Marco sa kama. Ako naman, nagkunwaring tulog. Pero nang marinig namin na parang may humahawak sa doorknob mula sa labas, nagdasal ako. Hindi ako relihiyoso, pero bigla kong tinawag lahat ng santo. Hindi siya pumasok, hindi siya kumatok, pero may narinig akong boses mula sa kabila ng pinto. Ken. Tangina. Ken. Pabulong, mahina, pero klarong-klaro sa tenga ko. "Gising ka, Ken." Napatingin ako kay Marco. Sabi niya, "Kuya, hindi ko boses yan. Hindi rin kay Mama." Hindi ko alam kung umiiyak ako o nanginginig lang, pero alam kong hindi yun hallucination. Ang mas masakit tanggapin, parang alam niya pangalan ko. Tumigil yung boses, tumahimik ulit. Nakatulog kami sa pagod at takot. Paggising ko, halos sabay-sabay kaming tumingin ni Marco sa isa't isa. Alam naming pareho, hindi normal to. Lumabas ako ng kwarto, hindi takot. Ang sofa,
Malinis. Parang walang natulog doon. Pero may isa akong napansin. May markang parang pawis sa sandalan ng sofa. At isang maliit na basang bakas ng paa sa sahig. Hindi basang paa ni Lola, hindi rin kay Mama, hindi rin sa amin ni Marco. Nung araw na yun, lumapit ako kay Kuya Marvin. Pinsan ko na taga roon. Seryoso siya, hindi yung tipong madaldal. Pero nung sinabi ko yung nakita at narinig ko, hindi siya nagulat. Alam na niya. Ang sabi lang niya sa akin, hindi lang kayo ang nakakakita niyan. Pero minsan lang siya magpakita ng ganyan. Yung tinatawag ka na niya sa pangalan mo. Bakit? Tanong ko. Sumagot si Kuya Marvin habang nakatingin sa sofa. Kapag tinatawag ka na niya, ibig sabihin, may gusto na siyang isama. Nanlamig ako, literal. Para akong binungusan ng yelo. Seryoso yung mukha ni Kuya Marvin. Hindi siya nagbibiro. At sa tono ng boses niya, parang may alam pa siya na ayaw niyang sabihin ng buo. Huwag ka na masyadong lumalapit sa sala pag 10 oras ng gabi. Dagdag pa niya. Kung kaya mo, huwag ka na ring bumangon. Kahit anong marinig mo. Paano kung pangalan kong marinig ko? Dumaan ng gabi at syempre hindi ako nakinig. Gusto kong malaman kung hanggang saan to. Kung ano talaga siya. 12:30 a.m. Nasa kama ako. Pero gising. Si Marco, tulog. Si Mama at si Lola, tahimik lang din sa kwarto nila. Ulan ulit sa labas, umbon lang, pero sapat para gawing cinematic ang kabuuan. Sumilip ako sa ilalim ng pinto. May ilaw sa sala. Ewan ko kung guni-guni ko, pero parang may aninong gumagalaw. Hindi na ako nakatiis. Binuksan ko ng dahan-dahan yung pinto. At yun na, buong sala. Kita ko. May nakatayo sa harap ng sofa, nakatitig sa bintana. Yung likod niya, pareho, puting t-shirt, itim na shorts. Pero ngayon, may ulo siya. Hindi lang basta ulo. Nakatalikod pa rin pero yung leeg niya, parang may pilat. O tahi, parang tinahilang pabalik. Bigla siyang tumingin, hindi ako handa. Putlang-putla ang mukha niya. Walang kilay, walang buhok, pero may mata. At yung mga mata niya, hindi galit, hindi rin malungkot. Takot. Parang siya mismo natatakot. Ken, bulong niya. Hindi ako makagalaw, pero parang may humila sa akin paatras. Paglingon ko, si Lola. Hinila ako pabalik ng kwarto. Pagkasara ng pinto, binigyan niya ako ng isang maliit na itim na pouch. Ilagay mo yan sa ilalim ng unan mo, sabi niya. Bilog na bato yan mula sa albularyo. Hindi yan ordinaryong multo. Siyempre, di na ako nagtanong. Inipit ko agad sa ilalim ng unan. At sa unang pagkakataon sa 4 na gabi, nakatulog ako ng diretsyo. Kinabukasan, hindi na ako natatakot. Mas curious na ako. Kinausap ko ulit si Kuya Marvin. Sabi niya, may kwento raw noon. 80s pa. Yung bahay ni Lola, dati raw boarding house. May binatang boarder na palaging sa sala natutulog. Isang gabi, natagpo ang patay. Inatake raw sa puso habang tulog. Pero ang sabi ng matatanda, may nakita silang aninong nakadagan sa kanya. Since then, may mga kwento ng may nakikitulog sa sala. Yung suot, puting t-shirt, at itim na shorts. Kasi yung daw ang suot ng binatang yun nung namatay. Pero teka, bakit ako tinatawag? Bakit ako? Ito nung huling gabi namin sa probinsya. Nagpaalam ako kay Lola at Kuya Marvin na doon ako sa sala matutulog. Alam kong against sila pero pumayag rin si Lola. Basta may pouch daw ako sa ilalim ng unan, may asin sa gilid ng sofa. 12:00, tahimik. Ako lang mag-isa sa sala, nung pouch na sa unan, asin sa gilid. Tapos, humiga ako. Mga ilang minuto pa lang, naramdaman kong may humilata sa sahig. Sa tabi ko. Hindi ako gumalaw. Baka hangin lang, baka pusa. Baka. Pero nung bumigat ang hangin,
at parang may malamig na hiningang tumama sa batok ko. Alam ko na, andun siya. Ken, tulungan mo ako. Hindi nagalit, hindi rin boses ng nanatakot. Parang nagmamakaawa. Hindi ko alam kung nasaan ako. Hindi ko na makita yung daan pa uwi. Tumingin ako. Wala akong nakita. Pero ramdam ko na nandun siya. Bumangon ako. Pumikit. Hinawakan ko yung pouch. At papulong, sinabi ko, kung kailangan mo ng tulong, ipagdarasal kita. Pero hindi kita pwedeng samahan. Biglang lumiwanag ang paligid. Tapos wala na. Kinabukasan, umuwi na kami sa Maynila. At mula noon, wala na akong narinig. Wala na rin akong napapaginipan. Pero minsan, kapag tahimik ang gabi, parang may naririnig akong bulong, malayo. Parang boses na nagpapasalamat. Akala mo minsan multo lang ang nananakot. Pero may mga multong naliligaw, hindi nananakit, naghahanap lang ng tulong. May mga kwento talaga na hindi lang takutan, minsan paalala rin, na may mga kaluluwang di pa matahimik. Kaya kung may nararamdaman kakaiba sa bahay niyo, huwag mo agad bastusin. Malay mo, kailangan lang nila ng dasal o ng kausap. At ayun na nga, kung na-keep out ka, pero gusto mo pa rin ng more, ibig sabihin, tropa ka na ng channel na to. May kwento ka rin na hindi mo pa rin maipaliwanag hanggang ngayon, yung tipong multo, aswang, panaginip o kapitbahay na di natutulog, i-share mo sa comments o isend mo sa page ng Anonymous Whisperer o pwede mo rin i-post sa group natin as Anonymous para Mysterious sa The Anonymous Whisperer. Ilagay ko sa description yung mga link. Malay mo, next kwento na natin yan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at hit yung notification bell para kahit sa oras ng gabi, may bagong kilabot kang aabangan. Salamat sa panonood, ingat sa pagtulog, lalo na sa sala.